kasi, Marie Chris, kasi ang i-joke mo, very sensitive na issues. Kung para sa akin, wala lang yung kay Nel, alam ko sa'yo meron yun. Kasi nababother ka eh. So, anong ibig mo sabihin, Mami B? Para sa akin, yung tinanong mo ko dun sa wala na yun sa akin kasi sinabi ko yung side ko. Although alam ko hindi ka naniniwala. Kasi kung naniniwala ka, Marie Chris, you would have stopped saying things. Pero hindi eh. So, ibig sabihin, meron yun sa'yo. Imbis na ako yung lapitan mo para i-confront, para malinawan ka ng isip, you keep on asking people. May gusto ba nakikita nyo ba na may gusto si Bea kay Just Nel? opinion, Mami Bay. Ako pwede kong tanong kahit kanina, sabihin ko para sa'yo may gusto. Sabi nga nila, wala. So sabi ko, ako lang nangangarag. Tapos sasabihin mo sabi ko nga, na ako nga lang nagsiselos ka sa akin. Bakit? Marie Chris, sige nga, tanong. Mami Bay, Kahit, ito, yung nangyari dito, labas yung si Nel eh. Sobrang ang layo-layo nun kay Nel kasi... Kung ako sa'yo, hindi ko malalabas to. Ganun ako, Mami Bay. Kikip ko lang, sa akin lang. Kung nagsiselos ako. Oo, ikikip mo lang. Kaya hindi mo din matigilan na mag-comment about me. Nag-sorry na nga ako. Gusto ko na siyang kausapin. Kung meron sa akin dalawang nag-iinarte, ikaw yun, Oo. Marie Chris. Oo, paminsan. ka. Oo, paminsan maarte talaga ako. Kasi ako hindi ako nag-iinarte. Hindi ako nag-iinarte. Ayoko lang na makipag-usap sa yung ganun ka. Oo, kaya nga, doon na ako talaga super talagang So, bad nasagot trip na yung tanong mo No, kung hindi bakit pa- ayaw hindi. kitang kausapin. Yun lang naman. So ngayon, inayo mong kausapin pag ngarag ako, parang ganun. Natural. Nangaragin mo ko eh. At bakit ko hahayaan na isang something na nagbabother sa'yo, mababother din ako, sisirain mo araw ko? No, Mami Ba, hindi. Pag ngarag ako, tingnan mo kahit ngarag ako, naging kalma ako. Yun. Challenge, at least naging challenge sa akin. So, ayaw mong questioning ka about crush dahil nga, sensitive sa'yo at ayaw mong... Hindi sa akin. Ayoko na maging pushy ka. Pushy. Okay. Gagawin ko na hindi ako maging pushy. So, ayaw mo yung kino-question ka about yung mga crush. Ay, naku, Marie Chris, kahit Hindi, magdamag mo Mami kung Bay, tanungin gusto ko lang yan. malaman kung at hindi ko na gagawin, Mami Bay, doon lang ako. Never na, stop na. Wala Ito lang. na pagtanong, ayoko na maging pushy ka. Okay, sa lahat ayaw ng mo bagay. magiging pushy ako. Wait, girls, para matapos ang lahat. Ha? Kasi ganun pa rin eh. Ganun pa rin eh. Kasi nga, ito na nga, i-explain ko na nga, tapos tatapusin ko na nga, ito na nga, i-explain ko na nga. Ayaw niyang pinupush ko siya about, please, Sandali. Sa lahat ng bagay, ayoko Sandali. ng pushy ka. Okay, so, Hindi iwas- sa akin. Kahit tanungin mo ako magdamag ng kahit ano, kaya ko yan sagutin kasi wala akong tinatago. Pero wag kang maging pushy. Don't be such Mami a Bay. pushy. Okay, Mami Bay. Hindi ko na po gagawin yun, Mami Bay. Hindi lang lahat sa ng akin. housemates. Hindi sa'yo, kay Dion. Don't push at your ng luck. lahat ng nandito, kay Bruce, hindi ko na siya pupush, at saka kay Nen. Okay, Mami Bay. Thank you, Mami Bay. Na-solve na natin. Marami ho sa inyo ang nagbigay sa amin ng inyong mga reaksyon. Marami ho ang nainis, meron din hong nagagalit, at mas marami sa inyo ang kumukwestiyon kung si Marie Chris nga ba ay nasa tamang pag-iisip. Dahil ho dito ay minabuti na ni Kuya na kumonsulta sa isang eksperto at kapiling ho natin ngayong gabi ang ating resident psychologist na si Dr. Brandy Deliosa para ipaliwanag ho sa atin ang ilan sa pag-uugaling pinapakita nito si Marie Chris sa loob ng bahay. Magandang gabi sa inyo, Doc. Hello, good evening, Tony. Welcome again to Pinoy Big Brother. Nasa tamang pag-iisip po ba si Marie Chris? Well, nakuusap ko siya ng matagal, no? And I did also a comprehensive psychiatric evaluation. Yes. And I can definitely say na she's normal, hindi siya psychotic, hindi rin siya paranoid or whatever. Kaya lang, syempre, she has emotional issues, kagaya rin natin. And sometimes, dahil matindi ang emotional issues, they don't know how to cope with it. Napansin namin na mas gusto niya ang laging nagkakaroon ng confrontation kapag meron siyang nararamdaman o meron siyang gustong sabihin sa isang kasama niya sa loob ng bahay. Bakit nagiging ganun ang nangyayari para sa kanya? Yeah. Well, Marie Chris has what we call trust issues. Before she can really trust another person, she needs to see or feel yung emotions nila. Kasi kung sinasabihan siya ng kalmado na parang walang emotions, it's very difficult for her to believe or accept kung anong sinasabi nila. Kasi madalas ho siyang, kung mapapansin ho natin, lagi siyang nanggigigil at naiiritas minsan kapag hindi siya kinakausap ng housemate. Yes. Well, yung galit niya is a way to provoke
the other person para maging emotional. Yes. Yes. Like for example, si Bea. Si Bea is generally calm, unemotional. Pero kahit anong sabihin ni Bea kay Marie Chris, it's hard for Marie Chris to believe that. So ang ginagawa ni Marie Chris is to provoke Bea. And kung mapakita niya talaga yung intensity ng emotions niya, doon maniniwala si Marie Chris. Para sa kanya, ang pagiging calm ng isang tao ay hindi pagpapakita ng totoong personalidad o pagkatao. Yes. So, kinakailangan para maramdaman niya na totoo ka, na nakikipag-usap sa kanya, gusto niya ng confrontation at saka ng mataas na tono ng pananalita. Right. So kulang yung pagko-confront lang eh. Kasi you can confront people in a calm way. Yes. Ang gusto niyang confrontation is kahit posibleng mainsultuhan siya or pagsabihan siya ng pagalit, she'll appreciate that more. Ito ho ba may kinalaman sa kanyang childhood experiences, sa kanyang paglaki? Bakit ho naging ganito ang approach niya sa mga bagay-bagay? Meron siyang mga teenage issues. Like? Like for example, way back when she was a teenager, she got a boyfriend. And nag-disapprove yung father niya. And dating very close sila ng father niya. And buhat nung nagka-boyfriend siya, parang lumayo yung father niya. Okay. Yeah. And then afterwards, parang na-miss niya yung emotions ng father niya. And feeling niya, tinatago lang ng father yung emotions niya at hindi niya sinasabi yung true feelings kay Marie Chris. And speaking of relationships, na syempre, kapansin-pansin naman ho ang pagiging malapit na dito kay Nel Yes. sa loob ng bahay. Para ho sa inyo, ito ho ba ay nakakatulong kay Marie Chris? Well, it's natural for Marie Chris or anybody to fall in love with somebody, no? Kaya lang, pumapasok ulit dito yung issue niya with the father. Yes. If she happens to like Nel or even fall in love with Nel, nag-iisip siya, matatanggap ba ng father niya o ma-approve ba ng father niya yung relationship na yon or even yung friendship na yon? Well, Doc, maraming salamat ho sa ilan sa mga pahayag na ibinigay ninyo at ilan sa mga paliwanag na ibinigay ninyo. Samantala, bukod kay na Beatrice at Marie Chris na nagkaroon ng alitan sa loob ng bahay, ay nagbigay na rin ng kanilang reaksyon ang ating mga housemates regarding the issue. At narito ang kanilang mga pahayag. Hindi ako nakapagsalita. Kasi parang nagulat po ako sa mga reactions nila. Hindi yun po. Parang nawala po ako sa sarili. Parang yun. Tumahimik na lang po ako. They argue with each other po. But now Marie Chris know what is going on po. And as well, Bea, napalabas din po kahit paano. Ibang Beatrice ba ang nakita mo kanina? Oo. Palaban. Kasi si Bea is always silent po, di ba? It was nice to see the side of her na, kumbaga, ipaglalaban po kung ano po yung kung ano po yung alam niyang tama. Paano nga ba magtatapos ang alitan ni na Marie Chris at Beatrice? Magkakaayos pa nga ba sila o tuluyan ang magkakagalit? At ang mas mahalagang katanungan dito mga kapamilya ay sino nga bang housemate ang mapapatawan ng forced eviction? Abangan ang mga sagot sa mga nagbabagang katanungan iyan bukas. Samantala kung merong lalabas, meron din namang papasok sa loob ng bahay ni Kuya. Isa sa inyo ang maaaring maging housemate ni Kuya at posible yan dahil sa Globe. Kung wala pa kayong PBB mobile products ay mag-download na by texting GBB and send it to 2366. Baka kayo na ang mapiling bagong housemate sa bahay ni Kuya at mananatili kayo for 1 whole week. At sa linggong ito ay nabunot at nanalo na ng 5,000 Gcash at Sony Ericsson K300i ang 15 out of the Globe subscribers na pagpipilian ni Kuya. Kaya't magmadali na kayong lahat at sumali. Grabe na talaga ito ang lakas niyong lahat sa Globe. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagsubaybay sa lalong tumitindi at lalong umiinit na kaganapan. Ako si Tony Gonzaga, nagpapasalamat sa Shapeswear at tayong lahat ay nakatutok pa rin sa pinakamalaki at nag-iisang teleserye ng totoong buhay. At ito ang Pinoy Big Brother Season 2.